Ang tunog ng nababasag na kristal ay humiwa sa katahimikan ng mansyon ng mga Herrera. Napahinto si Gabriel sa pagtipa sa kanyang laptop. Bumagsak ang kanyang mga balikat at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano yon. Ang tunog na yon, matalas at marupok, ay kasing sakit ng isang punyal sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang mamahaling leather na upuan sa loob ng home office. Bawat galaw ay kontrolado, bawat hakbang ay mabigat habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa sala. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang perpektong larawan ng kanyang kasalukuyang buhay. Maganda, mamahalin, ngunit basag. Sa sahig, sa gitna ng nagkalat na piraso ng kumikinang na kristal, nakaluhod ang kanyang bunsong anak na si Valentina. Ang 5 taong gulang na bata ay humahagulgol. Ang maliliit niyang kamay ay nanginginig habang nakatingin sa nawasak na bagay. Sa tabi niya ay ang kuya nitong si Lucas, 8 taong gulang, na tahimik na nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay blangko, ngunit ang mga mata ay puno ng takot. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang basag na crystal portrait ni Isabel, ang kanyang yumaong asawa. Ang nangiti nito, na dating nagbibigay liwanag sa buong silid, ay ngayoy para piraso na sa sahig. Hindi ang mga luha ni Valentina ang unang napansin ni Gabriel. Hindi rin ang takot sa mga mata ni Lucas. Ang una niyang tiningnan ay ang pinsala, ang halaga. Sino ang nakabasag nito? Malamig niyang tanong. Ang boses niya ay walang emosyon, matigas na parang bato. Hindi ito tanong ng isang nag-aalalang ama. Ito ay tanong ng isang CEO na tinitingnan ng isang nasirang asset. Nagtaas ng tingin si Valentina, ang mukha ay basang-basa ng luha at tuhog. Sorry Daddy, hindi ko po sinasadya." Hindi pinansin ni Gabriel ang kanyang pagsusumamo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga piraso ng kristal. "Alam niyo ba kung gaano kamahal yan?" Ang mga salitang yon ay lumabas sa kanyang bibig bago pa niya ito mapigilan. Malamig, mabigat, at sa sandaling marinig niya ito, gusto niyang bawiin. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang pagtindi ng sakit sa mukha ng kanyang anak. Mas lalo itong napahagulgol, hindi na dahil sa nabasag na larawan, kundi dahil sa matalim na salita ng ama. "Mommy, I want mommy." Sigaw nito. Lumapit si Cassandra, ang nanny na may master's degree sa child psychology na kinontrata niya sa isang malaking halaga. "Valentina baby, stop crying. It's okay." Sabi nito sa isang boses na pilit pinapakalma, ngunit walang bakas ng tunay na pagmamalasakit. "It's just a thing, sir. Ako na po ang bahala." Hinawakan ni Cassandra ang braso ni Valentina, ngunit iwinaksi ito ng bata. "No, I want my mommy." Naramdaman ni Gabriel ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib, ang pagkainis, ang pagka-frustrate. At sa ilalim ng lahat ng yon, ang nakakaparalisang pakiramdam ng kasalanan, ang pagkukulang. Hindi niya alam kung paano patahanin ang sarili niyang anak. Hindi niya alam kung paano punan ang napakalaking espasyo na iniwan ni Isabel. Ang tanging alam niya ay kung paano magtrabaho, kung paano kumita ng pera, at kung paano gamitin ang perang iyon para subukang ayusin ang lahat. Ngunit ngayon, habang nakikita niya ang kanyang umiiyak na anak sa gitna ng mga piraso ng basag na alaala, alam niyang bigo ang pera. Bigo siya. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa kanyang mga anak ay parang isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Pumasok siya pabalik sa kanyang opisina, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang may kontrol siya. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumara sa eksena, nag-iwan sa 2 bata sa gitna ng katahimikan at mga basag na piraso. Sa dilim ng kanyang opisina, hindi binuksan ni Gabriel ang ilaw. Sumandal siya sa nakasarang pinto
at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang tindig na parang isang matatag na pader ay gumuho sa sandaling nag-iisa na lamang siya. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Mula roon, kinuha niya ang isang luma at tupi-tuping litrato ni Isabel. Ito ay hindi isang professional portrait. Isa lang itong candid shot na kinunan niya gamit ang kanyang cellphone kung saan tumatawa ito habang may chocolate icing sa dulo ng kanyang ilong. Ito ang Isabel na minahal niya. Ang Isabel na nagbigay liwanag at init sa malamig niyang mundo. Ang Isabel na ngayon ay isang alaala na lamang. Hinaplos niya ang litrato. "Patawarin mo ako, Isabel!" Bulong niya sa larawan. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Bigo ako. Bigo akong ama sa mga anak natin. Maingat na isinara ni Elena ang pinto ng taxi sa likuran niya. Tila ba natatakot na makagawa ng ingay sa napakatahimik na kalye. Napaangat ang kanyang tingin. Ang mansyon ng mga Herrera ay hindi isang bahay. Isa itong palasyo na gawa sa salamin at puting bato. Matatayog ang mga pader at ang itim na bakal na gate ay tila isang babala sa sinumang mangangahas na pumasok. Napalunok si Elena. Ang lugar na ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Dalawang bagay na wala siya. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kumakabang dibdib. "Kaya mo to, Elena," bulong niya sa sarili. "Trabaho lang to." Pinindot niya ang intercom at isang malamig na boses ang sumagot. Matapos niyang magpakilala, ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas na tila bibig ng isang higante na handa siyang lamunin. Sinalubong siya ng isang matandang kasambahay na nagpakilalang si Manang Lorna. Iginiya siya nito sa loob kung saan lalo siyang namangha. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na kumikinang. Ang mga muebles ay mukhang mas mahal pa sa lahat ng naipon niya sa buong buhay niya. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na kulang. Walang init. Walang ingay ng tawanan. Walang bakas ng isang masayang pamilya. Ang mansyon ay kasing tahimik at kasing lamig ng isang museo. "Dito ang kusina," sabi ni Manang Lorna. Itinuturo ang isang malawak na lugar na kumpleto sa mga modernong kagamitan. "Ang pangunahing trabaho mo ay tumulong sa paglilinis at iba pang gawaing bahay. Ang pag-aalaga sa mga bata ay trabaho ni Ma'am Cassandra." Tumango lamang si Elena. Mas mabuti na yon. Ang makasama ang mga bata ay maaaring magbukas ng mga sugat na pilit na niyang tinatakpan. Nagsimula siyang magtrabaho sa isang sulok, tahimik at maingat. Sinisikap na huwag makita o marinig. Isa lamang siyang anino na gumagalaw sa gilid ng kanilang perpektong mundo. Mula sa kusina, natanaw niya ang hardin. Isang batang lalaki na sa tingin niya ay si Lucas ang nakaupong mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa kanyang kandungan ay isang luma at medyo marungis na manika. Mahina itong nagsasalita sa laruan. Tila ba may ibinubulong na isang sikreto. May kung anong kumirot sa puso ni Elena. Ang isang batang tulad niya ay dapat naglalaro, tumatakbo, at tumatawa. Hindi nag-iisa at bumubulong sa isang manika na parang ito na lamang ang kanyang tanging kaibigan sa mundo. Ilang sandali pa, isang matangkad at eleganteng babae ang lumabas sa hardin. Si Cassandra. "Lucas, ano na namang ginagawa mo dyan? It's time for your reading lessons. And stop talking to that doll. It's for babies," sabi nito. Ang boses ay may halong pagkainis. Walang emosyong tumayo si Lucas. Iniwan ang manika sa damuhan at sumunod sa nani. Bumalik si Elena sa kanyang ginagawa. Pilit iwinawaksi ang lungkot na kanyang naramdaman. Hindi niya ito pamilya. Hindi niya ito problema. Maya-maya, habang nag-aalis siya ng alikabok sa isang pasilyo,
Isang pinto ang bumukas at isang lalaki ang lumabas, abala sa kanyang cellphone. Si Gabriel Herrera. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga litrato sa internet. Matangos ang ilong, matalim ang mga mata, at may aura ng kapangyarihan na tila kayang magpatigil ng kahit sino sa kanyang dinaraanan. Yes, I want the merger finalized by Friday. I don't care what it takes. Mariin niyang sabi sa kausap sa telepono. Napansin niya si Elena. Sandali itong natigilan. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi sa paraang mapanghusga, kundi sa paraang tila sinusuri ang isang bagong kagamitan sa kanyang bahay. "You're the new help?" tanong nito. "Oo po, sir." Halos pabulong niyang sagot. Sabay yuko. Tumango lang ito at nagpatuloy sa paglakad. Muling ibinalik ang atensyon sa kanyang telepono. Para sa kanya, isa lang si Elena sa mga muwebles sa bahay na yon. Hindi nakikita. Walang pangalan. Ganoon ang gusto niya. Ang maging invisible. Nang matapos ang araw, pagod na umupo si Elena sa maliit na staff quarter. Naisip niya ang kanyang pamilya sa probinsya, ang dahilan kung bakit kailangan niyang tiisin ang lahat. Bago matulog, nagpunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Patay na ang mga ilaw, maliban sa isang maliit na lamp sa isang sulok. Tahimik na ang buong bahay. Habang isinasara niya ang pinto ng refrigerator, may napansin siyang isang drawer na bahagyang nakaawang. Dahil sa pag-aakalang naiwan lang itong bukas, isasara na sana niya ito nang may isang bagay sa loob ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang luma at makapal na notebook. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito. Ang pabalat ay medyo kupas na at sa gitna ay may nakasulat sa magandang sulat kamay. Mga luto ni Isabel. Dahan-dahan niyang binuklat ang unang pahina. Isabel's famous chocolate cake. Sa ilalim ng pamagat ay ang listahan ng mga sangkap at ang mga hakbang kung paano ito gawin. At sa pinakababa, may isang maliit na nota. The secret ingredient is to let the children make a mess. The more chocolate on their faces, the better it tastes. This is Lucas and Valentina's all-time favorite. Napangiti si Elena. Sa isang iglap, naramdaman niya ang init sa malamig na bahay na iyon. Ang isang piraso ng kaluluwa ni Isabel ay nanatili sa kusinang iyon. Sa loob ng isang lumang notebook, maingat niyang ibinalik ang notebook sa drawer. Tila ba isa itong sagradong bagay. Isinara niya ito ng dahan-dahan. Sa kanyang pagbabalik sa kwarto, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na medyo mapanganib. Isang paglabag sa kanyang sariling panuntunan na manatiling isang anino. Ngunit habang naaalala niya ang malungkot na mga mata ni Lucas at ang hagulgol ni Valentina, alam niyang kailangan niyang subukan. Pagod na ang isip at katawan ni Gabriel nang ihintunin niya ang kanyang sasakyan sa harap ng mansyon. Isa na namang mahabang araw ng meetings at negosasyon. Ang pag-uwi ay hindi na nagbibigay sa kanya ng pahinga. Sa halip ito ay isa pang klase ng trabaho. Ang pagharap sa katahimikan at kalungkutan ng kanyang tahanan. Ngunit pagbukas niya ng pinto, may kakaibang sumalubong sa kanya. Hindi ito ang karaniwang amoy ng mamahaling air freshener o ang esterilisadong linis na pinapanatili ni Manang Lorna. Ito ay isang amoy na matagal na niyang hindi nalalanghap. Isang amoy na agad na nagdala sa kanya pabalik sa mga panahong buo pa ang kanyang puso. Amoy ng tinunaw na tsokolate, vanilla at bagong lutong tinapay. Natigilan si Gabriel sa hallway. Ang amoy na iyon ang amoy ng kanilang bahay tuwing Sabado ng hapon nung nabubuhay pa si Isabel. At may isa pa, isang tunog na mas matamis pa sa amoy ng tsokolate. Tawanan. Ang matinis na hagigik ni Valentina, ang masiglang tawa ni Lucas, mga tunog na akala niya'y tuluyan ng naglaho sa loob ng bahay na ito. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina.
parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang eksenang bumungad sa kanya ay isang magulong obra maestra. Ang malinis na puting kusina ay puno ng harina. May mga patak ng tsokolate sa counter, sa sahig, at lalo na sa mga mukha ng kanyang mga anak. Nakaupo si Valentina sa ibabaw ng counter. Puno ng chocolate icing ang pisngi at ilong. Si Lucas, na bihirang ngumiti mula noong mawala ang kanilang ina, ay tumatawa habang sinusubukang pahiran ng harina ang mukha ni Elena. At si Elena, ang tahimik na bagong katulong, nakatayo siya sa gitna ng kaguluhang ito. Ang kanyang simpleng uniforme ay marumi, ang buhok ay magulo, pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakikipaglaro sa mga bata. "Oops, huli ka na, Kuya Lucas," natatawang sabi ni Elena habang nilalagyan ng konting icing ang ilong ng bata. Napatingin si Valentina sa pinto at nakita siya. "Daddy, look! We made Mommy's cake!" Naniga si Elena nang makita siya. Agad itong yumuko. Pinapagpag ang kanyang sarili. "Sir Gabriel, pasensya na po. Lilinisin ko po agad ito." Ngunit hindi nakinig si Gabriel. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa chocolate cake na nasa gitna ng mesa. Hindi ito perpekto ang pagkakagawa. Medyo tabingi ang icing. Pero ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa loob ng mahabang panahon. "Daddy, taste it. Tita Elena said messy faces make it yummy," sabi ni Lucas. Iniaabot ang isang platito na may hiwa ng cake. Kinuha ni Gabriel ang tinidor. Tumikim siya ng isang maliit na piraso. Ang lasa ay sumabog sa kanyang bibig. Isang pamilyar na timpla ng tamis at pait ng dark chocolate. Ito ang mismong lasa ng luto ni Isabel. Para siyang niyakap ng isang multo. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito masakit. Ito ay mainit. Ito ay nakapapanatag. Tumingin siya kay Elena. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang tao. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang sinseridad at kabutihan. "Salamat," mahinang sabi niya. Isang salita, pero puno ng kahulugan. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Cassandra. Nanlaki ang mga mata nito sa nakitang kalat. "Oh my God! What is happening here?" Tili niya. "Valentina, Lucas, look at you. Ang dumi-dumi ninyo. At ikaw." Baling niya kay Elena, ang boses ay matalim. "Anong ginagawa mo? You are supposed to clean, not make a mess. At sinong nagbigay sa'yo ng karapatang pakialaman ng kusina at ang mga bata?" Nawala ang nangiti sa mga labi ni na Lucas at Valentina. Muli silang bumalik sa pagiging tahimik at takot. Nakita ni Gabriel ang pagbabago. Nakita niya kung paano sinipsip ni Cassandra ang lahat ng liwanag na kani-kanina lang ay pumuno sa silid. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, mabilis at matibay. "Cassandra," tawag niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. "Yes, Sir Gabriel. Don't worry, I will handle this. Didisiplinahin ko sila at..." "You're fired." Natigilan si Cassandra. "Excuse me, sir." "Narinig mo ako. You're fired. I want you out of my house tonight." "Pero sir, dahil lang sa cake. I have a master's degree. Hindi mo ako pwedeng palitan ng katulong na ito." Turo niya kay Elena na nakayuko sa isang sulok. "Hindi ito tungkol sa cake, Cassandra." Malamig na sagot ni Gabriel. Tumingin siya sa kanyang mga anak na muling nakaramdam ng takot dahil sa presensya ng nani. "It's about what my children need, and they don't need you." Ilang oras ang lumipas. Habang pababa si Cassandra bitbit ang kanyang mga maleta, huminto siya sa harap ng gate. Nakita niya si Elena sa bintana, nagpupunas ng mesa habang masayang kinakausap ni Lucas.
Ang mukha ni Cassandra ay nababalot ng puot. Hindi pa tayo tapos, Gabriel. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay nanginginig sa galit. Akin ka dapat at aalamin ko kung sino talaga ang babaeng yan. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Kinabukasan, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang pagbabago sa hangin ng mansyon. Ang mabigat na tensyon na daladala ni Cassandra ay naglaho na. Ngunit napalitan naman ito ng isang nakakailang na katahimikan. Hindi alam ni Elena kung saan siya lulugar. Isa pa rin ba siyang simpleng tagalinis o may bago na siyang responsibilidad? Upang maiwasan ang anumang gulo, ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang karaniwang gawain. Nagpunas ng mga muebles, nag-vacuum ng sahig, palaging nakayuko, palaging tahimik. Bandang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa study room, tinawag siya ni Manang Lorna. Elena, pinapatawag ka ni Sir Gabriel sa opisina niya. Kumabog ang dibdib ni Elena. Ito na ba yon? Papagalitan ba siya sa nangyari kahapon? O mas malala, tatanggalin na rin ba siya sa trabaho? Nanginginig ang mga tuhod na kumatok siya sa pinto ng home office. Pasok! Isang baritonong boses ang sumagot. Pagpasok niya, nakita niya si Gabriel na nakaupo sa likod ng malaki nitong mesa. Seryoso ang mukha nito at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay tila ba sinusuri ang isang importanteng dokumento. Maupo ka, Elena. Umupo si Elena sa dulo ng upuan. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Simula kahapon, panimula ni Gabriel, wala nang nani ang mga anak ko. Hindi umimik si Elena. Nagbuntong hininga si Gabriel, tila ba nahihirapan sa kanyang sasabihin. Alam kong hindi ito parte ng trabaho mo, pero nakita ko kung paano ka kasama ng mga anak ko. Nakita ko silang tumawa ulit. Sandali itong tumigil. Kailangan ka ng mga bata, Elena. Nag-angat ng tingin si Elena. Nagulat sa sinseridad sa boses nito. Gusto kong alukin ka ng posisyon. Pagpapatuloy ni Gabriel. Ikaw na ang mag-alaga kina Lucas at Valentina. Hindi bilang katulong, kundi bilang kanilang tagapag-alaga. I will double your salary, effective immediately. Natulala si Elena. Doble ng sahod? Isang posisyon na magbibigay sa kanya ng pagkakataong alagaan ang mga batang napamahal na sa kanya. Ito ay isang pangarap na natupad. Pero kasabay ng tuwa ay ang pag-atake ng takot. Ang pagiging malapit sa mga bata ay mapanganib. Paano kung malaman nila ang nakaraan niya? Paano kung maulit ang trahedya? Ngunit nang maalala niya ang nangiti ni Lucas at ang hagik-gik ni Valentina, ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan ay unti-unting naglaho. Sige po, sir. Tinatanggap ko po. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Isang nangiti na nagpabago sa buong anyo ng kanyang mukha. Good. At isa pa, Elena. Gabriel na lang. Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang. Nang gabing iyon, binangungot si Elena. Mga imahe ng nagliliparang libro. Isang mabigat na estante na bumabagsak. Ang nakakabinging sigaw ng isang bata. At mga matang mapanghusga na nakaturo sa kanya. Sinisisi siya sa lahat. Nagising siyang humihingal. Ang dibdib ay masikip. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Napahawak siya sa kanyang puso. Pinipilit pakalmahin ang sarili. Tapos na yon, Elena. Ligtas ka dito. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga bagong simula. Napansin ni Elena na mas maaga nang umuuwi si Gabriel mula sa opisina. Hindi na ito nagkukulong sa kanyang study. Minsan, nahuhuli niya itong nakatayo sa may pintuan. Tahimik na pinapanood sila habang tinutulungan niya si Lucas sa homework nito o habang nagbabasa siya ng kwento para kay Valentina. Walang itong sinasabi. Ngumingiti lang ito nang bahagya bago umalis. Isang gabi, nang mahimbing nang natutulog ang mga bata,
Nagpunta si Elena sa kusina para uminom ng tubig. Naabutan niya doon si Gabriel, nakasandal sa counter, hawak ang isang baso. "Gising ka pa pala," sabi nito. "Opo, sir." "Gabriel!" Nahihiya niyang pagtatama. Kukuha na sana si Elena ng baso sa cupboard nang sabay silang kumilos. Sabay nilang inabot ang iisang baso. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. 1,000 boltahe ng kuryente ang tila dumaloy sa buong katawan ni Elena. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. "Sorry." Halos sabay nilang sabi. Isang nakakailang na katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang nangahas na gumalaw o magsalita. Naririnig lamang nila ang mahinang ugong ng refrigerator at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Biglang tumunog ang cellphone ni Elena na naiwan niya sa ibabaw ng mesa. Isang hindi rehistradong numero. Nagpaalam siya kay Gabriel at sinagot ang tawag sa isang sulok. "Hello?" Isang humihikbing boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. "Elena, kailangan ko pa ng pera. Parang awa mo na. Mauubos na ang gamot ni..." Nanlaki ang mga mata ni Elena sa takot. Agad siyang lumingon at nakita niya ang anino ni Gabriel na papalapit. "Shh! Huwag kang maingay," pabulong niyang sabi sa kausap. Ang boses ay nanginginig. Oo, magpapadala ko bukas na bukas. Ibaba ko na to." Mabilis niyang pinatay ang tawag at kasabay noon ay ang paglapit ni Gabriel. "May problema ba, Elena?" Tanong nito. May bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Pilit nang ngumiti si Elena. Wala po. Kamag-anak ko lang sa probinsya. Nangangamusta lang po. Sige po, akyat na po ako." Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan. Iniwan si Gabriel na nakatayo sa kusina. Ang noo ay nakakunot. Nagtataka. Sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw si Isabel, naramdaman ni Gabriel na humihinga siyang muli. Ang mansyon na dati parang isang malamig na libingan ay unti-unting napupuno ng buhay. Sa umaga, gigisingin siya ng amoy ng sinangag at mainit na tsokolate na inihahanda ni Elena. Sa hapon, ang maririnig niya ay ang ang tawanan ng kanyang mga anak mula sa hardin. Ang presensya ni Elena ay parang sikat ng araw na dahan-dahang tumutunaw sa yelong bumalot sa kanilang mga puso. Isang Sabado, habang nagkakape siya sa terrace, nakita niya sina Elena, Lucas at Valentina sa hardin. Naglatag sila ng kumot sa damuhan at naglalaro ng isang board game. Nakita niya kung paano nagniningning ang mga mata ni Valentina tuwing nananalo ito at kung paano matiyagang tinuturuan ni Elena si Lucas sa mga rules ng laro. Hindi niya napigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang tasa at lumabas para sumali sa kanila. "Daddy, you're here!" Masayang sigaw ni Valentina. "Anong nilalaro ninyo?" Tanong niya. Umupo sa tabi nila. "Snakes and ladders po. Gusto niyo pong sumali?" Alok ni Lucas. Tumango si Gabriel. Sa sumunod na 1 oras, nakalimutan niya ang tungkol sa stock market, sa mga mergers, at sa mga deadlines. Siya ay naging isang ama lamang. Tumatawa kapag nakakain ng ahas ang kanyang game piece at nakikipag-unahan sa kanyang mga anak na makaakyat sa hagdan. Sa gitna ng laro, nagtama ang kanilang mga mata ni Elena. Ngumiti ito sa kanya. Isang tunay at mainit na ngiti na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Gabriel. Nahuhulog na siya. Nahuhulog siya sa kabutihan, sa sinseridad, at sa simpleng paraan ni Elena ng pagpapasaya sa kanyang mga anak at sa kanya. Sa isang madilim at mamahaling coffee shop sa kabilang bahagi ng syudad, inilapag ni Cassandra ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Sa tapat niya ay nakaupo ang isang lalaking may bigote
at suot na baseball cap. Sigurado ka bang yan na lahat? Tanong ni Cassandra. Ang boses ay matigas. Lahat ng mahahanap sa public records, ma'am. Sagot ng private investigator. Elena Sanchez, galing sa isang maliit na probinsya sa Laguna. Nag-aral sa isang state university, kumuha ng kursong education. Walang criminal record. Malinis. Kumunot ang noo ni Cassandra. Imposible. Walang taong ganyan kalinis. Hanapin mo pa. Baka may tinatago siya. Isang ex-boyfriend, isang utang, kahit ano. Sinubukan ko na po, ma'am. Mukhang ordinaryo lang talaga ang buhay niya. Ang tanging record niya ng trabaho ay sa isang maliit na daycare center bago siya pumasok sa inyo. Napasuntok si Cassandra sa mesa. Hindi ako naniniwala. Mayroon siyang itinatago, alam ko. Iyon ang dahilan kung bakit napaniwala niya si Gabriel. Nag-isip ang investigador. Ma'am, may isa pa po. Pero malabo. May isang Elena Sanchez din na nagtrabaho sa St. Augustine Preparatory School. Isang mamahaling eskwelahan. Pero base sa profile niya, malabong siya iyon. Ang mga guro doon ay galing sa mga sikat na universidad. Biglang nagkaroon ng interes si Cassandra. St. Augustine, anong nangyari sa kanya? Nag-resign daw po bigla, pero may kasabay na isang insidente. Isang aksidente na kinasangkutan ng isang estudyante. Itinago ng eskwelahan ang detalye para protektahan ang kanilang reputasyon, pero may lumabas na isang maliit na news article online noon. Hanapin mo ang article na iyon. Utos ni Cassandra, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Gusto kong malaman ang lahat. Nang gumabi na, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, nagkita ulit sina Gabriel at Elena sa terrace. Nag-aalangan na sinimulan ni Gabriel ang isang pag-uusap. Masaya ang mga bata kanina, sabi niya. Opo. Matagal na raw po silang hindi nakakapag-picnic, sagot ni Elena. Nagkaroon ng katahimikan, ngunit hindi ito ang nakakailang na katahimikan na tulad ng dati. Ito ay isang komportableng katahimikan. Elena, basag ni Gabriel sa katahimikan. Gusto kong malaman, tungkol kay Isabel. Masakit pa rin. Pero sa unang pagkakataon, parang kaya ko ng pag-usapan. Tumingin sa kanya si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi siya nagsalita. Naghintay lang siya. At nagsimulang magkwento si Gabriel tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Isabel, sa mga pangarap nila, at sa sakit ng biglaang pagkawala nito. Sa buong oras na yon si Elena ay nakinig lang. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng bigat na matagal na niyang kinikimkim. Nang matapos siya, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Salamat sa pakikinig, sabi niya. Wala po iyon, Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, tiningnan niya ang mukha ni Elena. Napakaganda nito sa kanyang pagiging simple. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Isang ideya na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Paano kung posible palang sumaya ulit? Samantala, sa apartment ni Cassandra, isang ping ang tumunog mula sa kanyang laptop. Ang email mula sa investigador. Binuksan niya ang attachment. Isang lumang news article. Binasa niya ng malakas ang headline. Guro sa St. Augustine, sangkot sa malagim na trahedya ng estudyante. At sa ilalim nito, isang maliit at medyo malabong litrato. Ngunit kahit malabo, malinaw na malinaw kung sino ang babae sa larawan. Si Elena Sanchez. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa mga labi ni Cassandra. Hawak na niya ang kanyang alas. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Gabriel. Hello, Gabriel? Sabi niya sa isang boses na puno ng pekeng pag-aalala. Tumatawag ako dahil nag-aalala ako sa mga bata. May kailangan kang malaman tungkol sa yaya ng mga anak mo. Isang bagay na napakadilim. Kinabukasan, sinubukan ni Gabriel na ipagsawalang bahala ang tawag ni Cassandra.
Nananakit lang yon dahil tinanggal ko siya, sabi niya sa sarili. Ngunit ang mga salita nito, isang bagay na napakadilim, ay parang isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Habang pinapanood niya si Elena na naghahanda ng almusal kasama ang mga bata, isang malamig na anino ng pagdududa ang gumapang sa kanyang puso. Paano kung tama si Cassandra? Paano kung ang Elena na nakikita niya ay isang pagkukunwari lamang? Hindi niya natiis. Tinawagan niya si Cassandra. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant. Agad na inilapag ni Cassandra ang isang folder sa mesa. Hindi ako nagpunta dito para manira, Gabriel. Simula niya, ang boses ay puno ng drama at pekeng pag-aalala. Nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ni Lucas at Valentina. Binuksan ni Gabriel ang folder. Ang nasa loob ay mga kopya ng news article na nahanap ng investigador. Ngunit may mga dagdag na dokumento, mga pekeng testimonya, at isang police report na gawa-gawa lamang na nagpapalabas na si Elena ang may kasalanan sa aksidente. Ang headline ay tumatak sa kanyang utak. Guro sa St. Augustine, sangkot sa malagim na trahedya ng estudyante. Ayon sa mga source ko, napatunayan siyang naging pabaya. Pagsisinungaling ni Cassandra habang pinupunasan ng isang pekeng luha. Isang bata ang halos mamatay dahil sa kanya. Tinanggal siya sa trabaho at binlacklist sa lahat ng eskwelahan. Kaya siguro siya nag-apply bilang katulong. Walang ibang tatanggap sa kanya. Bawat salita ni Cassandra ay parang laso na unti-unting kumakalat sa sistema ni Gabriel. Ang imahe ni Elena na matiyagang nag-aalaga sa kanyang mga anak ay napalitan ng imahe ng isang babaeng pabaya at mapanganib. Bakit hindi ito lumabas sa background check na ginawa ko? Naguguluhang tanong ni Gabriel. Dahil binayaran ng pamilya ng biktima ang lahat para manahimik. Itinago ang kaso. Pero ang katotohanan, Gabriel, ay may madilim siyang nakaraan. Paano mo maipagkakatiwala ang mga anak mo sa isang tulad niya? Bumalik si Gabriel sa mansyon na parang isang bagyo ang namumuo sa kanyang kalooban. Ang bahay na kani-kanina lang ay simbolo ng pag-asa ay tila naging isang hawla na mayroong panganib. Nakita niya si Elena sa sala, masayang nakikipaglaro ng building blocks, kina Lucas at Valentina. Isang toreng gawa sa mga kahoy ang kanilang itinatayo. "Let's build it higher, Tita Elena!" Sigaw ni Valentina. "Okay, baby, but we have to be careful," sagot ni Elena. Ang salitang careful ay tumusok sa tainga ni Gabriel. Pabaya, mapanganib. "Elena," tawag niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napalingon si Elena. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho nang makita ang madilim na ekspresyon sa mukha ni Gabriel. "Gabriel, may problema po ba? Pwede ba kitang makausap sa opisina?" Sa loob ng opisina, tinitigan niya si Elena. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay hindi na ang babaeng nagpagaan ng kanyang loob. Isa na siyang estranghero, isang misteryo. "Saan ka nagtrabaho bago ka pumasok dito?" Diretsahan niyang tanong. Natigilan si Elena. Sa isang daycare center po sa Laguna." Bukod doon, nag-iwas ng tingin si Elena. Wala na po. Doon lang po." Ang kanyang pagsisinungaling na ginawa niya para protektahan ang sarili ay naging isang kumpirmasyon sa mga mata ni Gabriel. "Huwag kang magsinungaling sa akin, Elena," mariin niyang sabi. "St. Augustine Preparatory School, pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan?" Namutla si Elena na parang isang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang reaksyon niyang iyon para kay Gabriel ay isang pag-amin ng kasalanan. Anong may nangyari doon, di ba? Isang aksidente. Sabihin mo sa akin ang totoo." Umiling si Elena
Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po tulad ng iniisip nyo. Ito ay komplikado. Anong komplikado? Isang bata ang nasaktan at ikaw ang sinisisi. Hindi ko po kasalanan. Sigaw ni Elena, ang boses ay basag na. Ngunit hindi na narinig ni Gabriel ang kanyang mga salita. Ang nakita lang niya ay ang pagkumpirma sa kanyang pinakamalaking takot. Nabulag siya ng mga kasinungalingan ni Cassandra at ng sarili niyang pangamba bilang isang ama. Hindi ko na alam kung sino ka, Elena. Malamig niyang sabi. Hindi ko na alam kung mapagkakatiwalaan pa kita. Tumalikod siya, iniwan si Elena na umiiyak sa gitna ng silid. Nang gabing iyon, habang nasa loob ng kanyang opisina, nag-install si Gabriel ng isang app sa kanyang cellphone na konektado sa mga CCTV camera ng bahay. Nagdagdag siya ng isang bagong camera, isang maliit at halos hindi nakikita, at itinutok ito sa sala, ang lugar kung saan madalas maglaro ang mga bata. Kailangan kong malaman ang totoo, sabi niya sa sarili. Kailangan kong protektahan ang aking mga anak. Ngunit ang hindi niya alam, ang kanyang ginagawa ay hindi pagprotekta. Ito ay ang simula ng pagwasak sa tiwalang unti-unti na sana nilang binubuo. Isang makapal at madilim na ulap ang tila bumalot sa mansyon ng mga Herrera. Hindi na ito nakikita, pero ramdam na ramdam ni Elena sa bawat sulok ng bahay. Ramdam niya ito sa paraan ng pag-iwas sa kanya ni Gabriel. Ramdam niya ito sa bigat ng katahimikan tuwing magkakasalubong sila sa pasilyo. Ang dating mainit na mga titig ay napalitan ng malamig na pagbabantay. Ang dating bahagyang nangiti ay naging isang tuwid na linya ng pagdududa. Sinubukan ni Elena na ibalik ang lahat sa dati. Isang gabi, niluto niya ang paboritong pagkain ni Gabriel, ang beef salpicao, na minsan nitong nabanggit na paborito rin ni Isabel. Inihanda niya ang mesa ng may pag-iingat. Umaasang ang pamilyar na lasa ay magpapaalala dito sa mga masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Dumating si Gabriel sa hapagkainan. Tiningnan lang ang pagkain at umupo. Mukhang masarap, Tita Elena, masayang sabi ni Lucas. Ngunit si Gabriel ay kumain lang ng walang imik. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain, tumayo, at hindi man lang tumingin kay Elena. May tatapusin pa ako sa opisina, sabi lang nito bago tuluyang maglakad palayo. Naiwan si Elena sa mesa kasama ang dalawang bata at ang unti-unting lumalamig na beef salpicao. Isang kirot ang tumagos sa kanyang puso, mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Kinausap siya ni Lucas nang may pag-aalala sa mukha. Tita Elena, is Daddy angry with you? Hindi alam ni Elena ang isasagot. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Ngumiti na lang siya nang pilit at hinaplos ang buhok ng bata. Hindi, baby. Pagod lang siguro ang daddy mo sa trabaho. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging maingat sa kanyang mga kilos. Palagi niyang sinisigurado na ligtas ang mga bata, na tila ba may isang pares ng matang palaging nakamasid sa bawat galaw niya. Ang dating natural na pag-aalaga ay naging isang gawain na puno ng pagkabalisa. Samantala, hindi alam ni Elena na may isa pang anino na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Tita Cassandra, napalingon si Elena. Nasa labas sila ng eskwelahan, nag-aabang ng sundo. Mula sa kabilang kalsada, nakita niya si Cassandra na kumakaway sa mga bata. Mabilis na lumapit si Cassandra, may dalang isang paper bag. "Hello, my darlings. I missed you so much," sabi nito. Bago lumingon kay Elena na may isang matamis ngunit makamandag na ngiti. "Hello, Elena. Anong ginagawa mo dito?" Seryosong tanong ni Elena habang inilalagay ang kanyang sarili
sa pagitan ni Cassandra at ng mga bata. Dinadalaw ko lang ang mga pamangkin ko. May masama ba doon? Binuksan niya ang paper bag at inilabas ang dalawang malalaking lollipops. Here, for you, Lucas, and for you, Valentina. Huwag! Pigil ni Elena. Hindi sila pwedeng kumain ng matatamis bago maghapunan. Tinaasan siya ng kilay ni Cassandra. Ikaw ba ang nanay nila? Yaya ka lang. Ibinigay pa rin niya ang mga candy sa mga bata. Listen, babies. Bulong nito sa mga bata. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Elena. You have to be very careful, okay? May mga masasamang tao sa mundo na nagkukunwaring mabait. Lalo na kay Tita Elena ninyo. She can be clumsy. Ayokong may mangyaring masama sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa kanyang narinig. Bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Cassandra at umalis. Nang gabing iyon, hindi na natiis ni Elena. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Pinatulog niya ang mga bata at buong tapang na kumatok sa pinto ng opisina ni Gabriel. Gabriel, mag-usap tayo, sabi niya pagkapasok. Nag-angat ng tingin si Gabriel mula sa kanyang mga papeles. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Ano yon? Anong nangyayari sa'yo? Sa atin? Tanong ni Elena. Ang boses ay nanginginig. Bakit bigla kang nagbago? May nagawa ba akong mali? Kung mayroon man, sabihin mo sa akin para maitama ko. Tinitigan siya ni Gabriel ng matagal. Sa isang saglit, nakita ni Elena ang bakas ng sakit at pagkalito sa mga mata nito. Ang Gabriel na nakilala niya. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang malamig na pader. Wala kang dapat malaman, sagot nito. Gawin mo lang ang trabaho mo. Ang mga salitang yon ay parang isang sampal sa mukha ni Elena. Trabaho. Iyon na lang ba ang tingin niya sa kanya ngayon? Matapos ang lahat? Tumalikod si Elena. Dala ang bigat ng kanyang puso. Hindi na niya pinigilan ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sa loob ng opisina, naiwan si Gabriel na nakatingin sa kawalan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Cassandra ang bumungad sa kanya. Mag-ingat ka, Gabriel, lalo na kay Valentina. Alam mo na ang nangyari dati. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Ang lason ng duda ay tuluyan ng kumalat. Nilalamon ang lahat ng natitirang tiwala sa kanyang puso. Biyernes ng hapon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa mansyon. Isang katahimikan na mas masahol pa sa anumang sigaw. Pinilit ni Gabriel na mag-focus sa kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa screen ng kanyang cellphone sa live feed mula sa hidden camera sa sala. Ang bawat tawa ni Valentina, bawat galaw ni Elena ay kanyang sinusuri. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit anong patunay. Patunay na tama si Cassandra o patunay na mali siya. Hindi na niya alam kung alin ang mas gusto niyang makita. Sa kanyang apartment, si Cassandra ay naghahanda para sa huling akto ng kanyang plano. Tiningnan niya ang oras. Alam niyang paalis na si Manang Lorna para mamalengke. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumasok sa mansyon gamit ang lumang susi na hindi niya isinauli. Walang nakapansin sa kanya. Tahimik siyang nagtungo sa kusina. Kumuha siya ng isang bote ng cooking oil. Maingat at may ngiti sa kanyang labi. Nagbuhos siya ng kaunting mantika sa makintab na sahig, malapit sa paanan ng engrandeng hagdanan. Isang patibong na halos hindi nakikita. Pagkatapos, mabilis at tahimik siyang lumabas na parang isang anino na hindi nag-iwan ng anumang bakas. Sa sala, naglalaro sina Elena at Valentina. Tita Elena, I'm thirsty po, sabi ni Valentina. Okay, baby. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Dito ka lang, ha? Sabi ni Elena. Ginulo ang buhok ng bata bago tumayo. Naiwang mag-isa,
Nakita ni Valentina ang kanyang paboritong teddy bear sa ibabaw ng sofa sa kabilang dulo ng sala. Tumakbo siya para kunin ito. Sa kanyang opisina, nanonood si Gabriel sa kamera. Nakita niyang umalis si Elena. Nakita niyang tumakbo si Valentina. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang maliit na paa ni Valentina ay tumama sa madulas na bahagi ng sahig. Nawalan ito ng balanse. Wow! Isang maikling sigaw, isang malakas na kalabog, at pagkatapos ay isang nakakabinging iyak. Mula sa kusina, narinig ni Elena ang pagbagsak. Binitawan niya ang baso at tumakbo pabalik. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Valentina! Nakita niya ang bata na nakaupo sa sahig. Umiiyak habang hawak ang kanyang tuhod na ngayon ay may maliit na galos. Agad siyang lumuhod sa sahig. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Valentina! Oh my God! Are you okay? Saan ang masakit? Sa kanyang opisina, ang nakita ni Gabriel sa screen ay isang eksenang kinilabutan niya. Ang malabong anggulo ng kamera, ang biglaang pagdating ni Elena, ang pagbagsak ni Valentina. Lahat ay nagsanib sa kanyang isipan upang buuin ang isang nakakatakot na konklusyon na matagal nang ibinulong sa kanya ni Cassandra. Ang takot ay naging galit. Ang galit ay naging isang rumaragasang apoy. Binitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mesa kasabay ng isang malakas na kalansing. Hindi niya ito pinansin. Mabilis siyang tumayo at halos patakbong lumabas ng opisina. Ang dugo niya ay kumukulo. Ang unang nakita niya ay si Elena, na akmang hahawakan ang tuhod ni Valentina. Huwag mong hawakan ang anak ko! Ang sigaw ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang kulog na bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Elena. Tumingin siya kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Gabriel, nadulas lang siya. Nadulas? Putol niya sa sasabihin nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Binuhat niya si Valentina at niyakap ng mahigpit. O baka naman hinayaan mo lang dahil pabaya ka? Tulad ng ginawa mo dati? Ano? Hindi totoo yan. Gabriel, maniwala ka sa akin. Ngunit hindi na nakikinig si Gabriel. Ang nakikita lang niya ay ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Ang mga kasinungalingan ni Cassandra ay naging katotohanan sa kanyang isipan. Sinungaling ka. Sigaw niya ya. Bawat salita ay may kasamang pait. Akala ko iba ka. Akala ko mapagkakatiwalaan ka. Pero isa ka lang palang panganib sa pamilya ko. This is Saint Augustine all over again, isn't it? Sa bawat akusasyon, parang isang sampal na tumatama sa mukha ni Elena. Ang kanyang pagtatangka na magpaliwanag ay nalunod sa galit ni Gabriel. Nakita niya sa mga mata nito, wala nang tiwala. Wala nang pagtingin. Tanging galit at pagkasuklam. Doon, gumuho ang mundo ni Elena. Ang lahat ng pag-asa na kanyang binuo sa loob ng bahay na yon ay naging abo. Ang nakaraan na pilit niyang tinatakasan ay humabol at sinakmal siya ng buo. Wala na siyang lakas para lumaban. Tumigil siya sa pag-iyak. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay blangko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang huling pagpatak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Gabriel, hindi na may sakit, kundi may isang uri ng mapait na pagtanggap. Kung iyan ang paniniwala mo, mahina niyang sabi. Tumalikod siya nang walang karagdagang salita. Naglakad siya paakyat sa hagdanan, patungo sa kanyang kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat yabag ay isang paalam. Habang nag-iimpake siya ng kanyang iilang gamit sa isang maliit na bag, nagsimulang pumatak ang ulan sa labas. Tila ba nakikidalamhati ang langit sa kanyang bigong puso. Pagbaba niya, nakita niya si Gabriel na yakap-yakap pa rin si Valentina, habang si Lucas ay tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng pinto.
tungo sa malakas na buhos ng ulan. Dala-dala ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang isinasara niya ang pinto sa kanyang likuran, si Lucas, na kanina pa hindi makapagsalita dahil sa takot, ay biglang nakahanap ng kanyang boses. Tumakbo siya patungo sa pinto. Sinusubukang habulin ang papalayong anino ni Elena. Hindi si Tita Elena ang may kasalanan. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng desperasyon at luha. Si Tita Cassandra! Nakita ko siya! Ngunit ang kanyang munting sigaw ay nalunod sa lakas ng buhos ng ulan at sa nakakabinging katahimikan na bumalot sa puso ni Gabriel. Nawala na ang ulan, ngunit ang bigat nito ay nanatili sa loob ng mansyon. Kinabukasan, ang katahimikan ay mas malala pa. Walang amoy ng kape, walang tunog ng tawanan. Tanging ang malamig at hungkag na espasyo na iniwan ni Elena. Dumating si Cassandra, dala ang isang malapad na ngiti at isang tray ng almusal. "Good morning, everyone. I cooked your favorite pancakes." Di masayang bati niya. Inilapag niya ang pagkain sa harap ni na Lucas at Valentina. Ngunit walang gumalaw. Ang dalawang bata ay nakatitig lang sa kanilang mga plato. Ang mga muka ay malungkot. "Ayaw po namin yan," mahinang sabi ni Valentina. "Gusto po namin yung luto ni Tita Elena." Nawala ang nangiti ni Cassandra. Pilit niyang pinangiti ang sarili. "But baby, Tita Elena is not here anymore. Ako na ang mag-aalaga sa inyo ngayon. I will be your new mommy." "You are not our mommy," malakas na sagot ni Lucas. Ang kanyang mga mata ay galit na nakatitig kay Cassandra. "And we don't want you here. We want Tita Elena back." Tumayo si Lucas at hinila ang kanyang kapatid palayo sa mesa. Iniwan si Cassandra na natigilan at puno ng inis. Narinig ni Gabriel ang lahat mula sa kanyang opisina. Ang bawat salita ni Lucas ay parang isang dagundong sa kanyang tainga. "Hindi si Tita Elena ang may kasalanan. Si Tita Cassandra. Nakita ko siya." Ang mga salitang iyon na binaliwala niya sa gitna ng kanyang galit ay ngayon paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Nakita ko siya. Ano ang nakita ni Lucas? Pinilit niyang iwaksi ito. Bata lang yan. Naguguluhan lang siya dahil umalis si Elena. Ngunit isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang bahagi na nakakilala sa kabutihan ni Elena, ay hindi mapakali. Puno ng pag-aalinlangan, binuksan niyang muli ang security app sa kanyang cellphone. Pinanood niyang muli ang video ng insidente. Paulit-ulit, mabilis, mabagal. Sa ikalimang panunood, sa slow motion, may isang bagay siyang napansin. Bago bumagsak si Valentina, may isang anino, isang napakabilis na anino, ang dumaan malapit sa hagdanan. Hindi ito ang anino ni Elena na nasa kabilang direksyon at lalong hindi anino ni Valentina. Isa itong anino ng isang taong mataas, isang anino na hindi dapat naroon. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Posible kaya? Posible kayang si Cassandra? Ang pagdududa na dati nakatutok kay Elena ay biglang bumaling sa ibang direksyon. Isang napakasakit na realisasyon ang unti-unting lumalatay sa kanyang isipan. Baka nagkamali siya. Isang malaki at teribleng pagkakamali. Tumayo siya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi mula sa mga pekeng dokumento ni Cassandra. Hindi mula sa kanyang sariling takot. Kundi mula sa pinanggalingan ng lahat. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Isang lugar lang ang kanyang pupuntahan. St. Augustine Preparatory School. Ilang oras ang lumipas, nakaupo na siya sa tapat ng isang matandang babae na may suot na salamin. Si Mrs. De la Cruz, ang prinsipal ng eskwelahan sa loob ng 30 taon. "Mr. Herrera, I'm a very busy woman. Ano po ang maitutulong ko sa inyo?" sabi ng prinsipal sa isang formal na tono. "Nandito po ako para magtanong tungkol sa isang dati ninyong guro.
sabi ni Gabriel. Si Elena Sanchez. Agad na nagbago ang ekspresyon ng principal. Bumuntong hininga ito. That name. Matagal na mula nang huli kong narinig yan. Gusto ko pong malaman ang totoong nangyari sa aksidente. Ang aksidente na kinasangkutan niya. Tinitigan siya ni Mrs. De La Cruz ng matagal. Tila ba sinusuri ang kanyang pagkatao. Tila may isang mabigat na sikreto itong dinadala. Ang opisyal na record ay nagsasabing siya ay naging pabaya, sabi ng principal. Gusto kong malaman ang hindi opisyal na record. Muling bumuntong hininga ang matandang babae. Tumayo ito, naglakad patungo sa isang filing cabinet at may kinuha mula sa loob. Maraming bagay ang hindi alam ng publiko tungkol sa nangyari kay Mrs. Sanchez. Sabi nito habang inilalapag ang isang manipis na folder sa mesa. Isa siyang biktima. Binuksan ni Mrs. De La Cruz ang folder. Ang laman nito ay isang USB flash drive. Isinaksak niya ito sa kanyang computer at isang video ang lumabas sa screen. Ito ang CCTV footage mula sa library noong araw na yon. Paliwanag ng principal. Hindi ito ang ipinakita sa mga investigador. Pinanood ni Gabriel ang video. Ang eksena ay isang tahimik na library. Nakita niya si Elena na mas bata pa ng ilang taon habang tinutulungan ang isang grupo ng mga bata na magbasa. Sa isang sulok, isang batang lalaki ang sinusubukang abutin ng isang libro mula sa pinakatuktok ng isang mataas at lumang estante ng libro. Nakita ni Gabriel kung paano nagsimulang gumewang ang estante. Bago pa man ito tuluyang bumagsak, si Elena, na nakatalikod, ay tila may naramdaman. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata, at sa isang iglap, tumakbo siya ng napakabilis. Itinulak niya ang bata palayo sa peligro, ngunit sa kanyang pagtulak, siya naman ang naabutan ng bumabagsak na estante. Isang bahagi nito ang tumama sa kanyang balikat. Ang video ay nagtapos sa pagdating ng ibang mga guro at ang kaguluhan. Siya ang nagligtas sa bata. Mahinang sabi ni Gabriel, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Oo, sagot ni Mrs. De La Cruz. Pero ang pamilya ng bata ay isa sa mga pinakamakapangyarihan sa bansa. Ayaw nilang lumabas na ang anak nila ang may kasalanan sa pag-akyat sa estante. They needed a scapegoat. Ginamit nila ang kanilang pera at impluwensya para pagtakpan ng lahat. Tinakot nila si Elena. They threatened her family para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Nanahimik siya at tinanggap ang lahat ng sisi. Napahawak si Gabriel sa kanyang ulo. Bawat salita ng prinsipal ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng tinawag niyang sinungaling at pabaya, ay isang bayani. Bakit ninyo ito ipinapakita sa akin ngayon? Tanong niya. Dahil sa loob ng maraming taon, binabagabag ako ng aking konsensya, sagot ng prinsipal. At dahil sa paraan ng pagtatanong mo, alam kong hindi ka tulad nila. May connection ka kay Elena at karapatan niyang malinis ang kanyang pangalan. Nanginig ang buong katawan ni Gabriel sa galit. Galit kay Cassandra at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Ang kanyang kahangalan, ang kanyang pagiging bulag. Nagpasalamat siya sa prinsipal at mabilis na umalis. Habang nagmamaneho pabalik, ang tanging nasa isip niya ay si Elena. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kate, Piov. Elena. Ang hangin sa probinsya ay sariwa. Ngunit para kay Elena, ito ay mabigat. Bawat simoy ng hangin ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Nakaupo siya sa isang simpleng upuang yantok sa kanilang beranda. Nakatingin sa malawak na palayan, ngunit ang nakikita niya ay ang mga mukha ni na Lucas at Valentina. Lumapit ang kanyang ina, may dalang 2 tasa ng mainit na kape. Anak, hanggang kailan ka magmumukmok dyan? Malumanay na tanong nito.
Nandito ka na. Ligtas ka na. Kalimutan mo na ang syudad. Ngumiti si Elena ng mapait. Sana ganun lang kadali. Nay, kung ano man ang nangyari doon, hindi mo nakasalanan. Minsan, may mga bagay lang talagang hindi para sa atin. Alam ni Elena na tama ang kanyang ina. Ngunit ang sakit ay masyadong sariwa pa. Ang alaala ng galit sa mga mata ni Gabriel ay tila isang lason na patuloy na nanunuot sa kanyang puso. Nagdesisyon siya. Dito na lang siya. Babalik siya sa simpleng buhay. Hindi na siya muling magtitiwala. Hindi na siya muling magmamahal. Amiso. POV, Gabriel. Pagdating ni Gabriel sa mansyon, sinalubong siya ng isang eksena. Si Cassandra ay pilit na isinusuot ang isang kwintas kay Valentina, ngunit pumapalag ang bata. I don't want it. It's ugly. Gusto ko yung ginawa ni Tita Elena para sa akin. Sigaw ng bata. Tinutukoy ang isang simpleng friendship bracelet na gawa sa sinulid. Doon, sumabog si Gabriel. Cassandra! Napalingon si Cassandra, nagulat sa biglaang pagsigaw. Get out of my house! Sabi ni Gabriel. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. What? Gabriel, anong problema? Alam ko na ang lahat. Sabi niya, papalapit. Alam ko na ang ginawa mo kay Elena sa St. Augustine. Alam ko na ikaw ang naglagay ng mantika sa sahig. Alam ko ang lahat ng kasinungalingan mo. Namutla si Cassandra. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magpanggap. Dahil sa'yo, nasaktan ko ang isang taong walang kasalanan. Dahil sa inggit mo, sa pagiging makasarili mo, halos wasakin mo ang pamilya ko. Umalis ka. At kapag nakita pa kita ulit malapit sa mga anak ko, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Sa harap ng nag-aapoy na galit ni Gabriel, natakot si Cassandra. Inayos niya ang sarili. At sa isang huling desperadong banat, ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Gabriel, ako ang nararapat para sa'yo. Hindi siya. Ang pagmamahal na sinasabi mo ay isang sakit. Lumayas ka. Tinawag ni Gabriel ang security at pinalaya si Cassandra. Pagkaalis nito, lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak. Patawarin niyo si Daddy. Nagkamali ako. Kinuha niya ang address book mula sa kanyang opisina. Salamat sa Diyos at nandoon ang probinsya address na isinulat ni Elena sa kanyang application form. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang susi ng kotse. Nagmaneho siya sa gitna ng gabi. Tinatahak ang mahabang daan patungo sa probinsya habang ang tanging dalangin sa kanyang puso ay sana hindi pa huli ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang isang maliit at simpleng bahay. Huminto ang kanyang sasakyan. Mula sa bintana, nakita niya ang anino ni Elena, nakaupo sa loob, tahimik at malungkot. Ang puso ni Gabriel ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, kinakabahan, natatakot. Ngunit desidido, tinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang kumatok sa pinto. Ang katok sa pinto ay mahina. Halos nag-aalangan, ngunit sa katahimikan ng gabi sa probinsya, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Nagkatinginan si Elena at ang kanyang ina. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Dahan-dahang tumayo si Elena at naglakad patungo sa pinto. Inisip niya na baka isa lang itong kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nakatayo sa harap niya, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bumbilya sa beranda, ay si Gabriel. Ang kanyang mamahaling suit ay lukot na. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. At ang kanyang mga mata, ang mga matang huli niyang nakita na puno ng galit, ay ngayon puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang halo ng sakit, pagsisisi
at isang desperadong pagsusumamo. Natigilan sila pareho, walang nagsalita. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa palayan ang maririnig. Si Gabriel ang unang bumasag sa katahimikan. "Elena," sabi niya, ang boses ay paos, basag. "Patawarin mo ako." Ang mga salitang yon ay parang isang alon na humampas sa pader na itinayo ni Elena sa paligid ng kanyang puso. Para saan? Malamig niyang tanong, kahit alam na niya ang sagot. Hindi sinubukan ni Gabriel na magdahilan. Hindi siya gumamit ng mga magagarang salita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi kailanman inakala ni Elena na gagawin niya. Kinuwento niya ang lahat. Noong gabing namatay si Isabel, simula niya, ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Nag-away kami. Isang malaking pag-aaway. Sinabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Mga masasakit na salita. Huminto siya. Lumunok. Umalis siya ng bahay na galit. At hindi na siya nakabalik. Sa loob ng maraming taon, kinimkim ko ang kasalanan na yon, Elena. Naniwala ako na ako ang pumatay sa kanya. Ang bigat na yon ang naging lason ko. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko malapitan ang mga anak ko. Dahil sa tuwing tinitingnan ko sila, nakikita ko ang pagkukulang ko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Nang dumating ka, nakita ko ulit ang liwanag. Nakita ko ang pag-asa. Ngunit ang takot na baka may mangyaring masama ulit sa pamilya ko dahil sa akin, iyon ang ginamit ni Cassandra laban sa atin. Nabulag ako ng sarili kong multo. At doon, sa harap ng simpleng bahay sa probinsya, sa harap ni Elena, isang milyonaryo na nagngangalang Gabriel Herrera ang umiyak. Walang tunog. Tanging mga luha ng isang lalaking pagod na sa pagtatago. "Hindi kita kailangan para alagaan ang mga anak ko, Elena," sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Kailangan ka namin para buuin ulit ang pamilya namin. Para buuin ulit ako." Ang bawat salita, bawat luha ay unti-unting gumigiba sa pader na itinayo ni Elena. Nakita niya hindi ang isang aroganteng amo, kundi isang taong nasasaktan, isang taong naliligaw. Katulad niya. Lumapit siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ng mga luha sa pisngi ni Gabriel. "Pinapatawad na kita," bulong niya. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan ng gabi, niyakap niya si Gabriel. Isang yakap ng pagpapatawad, pag-unawa, at isang panibagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang amoy ng tinunaw na tsokolate ay muling pumuno sa mansyon ng mga Herrera. Ngunit ngayon, ang kusina ay mas masaya. Si Gabriel, na naka-apron, ay tumatawa habang sinusubukang pigilan si Valentina na kainin ang lahat ng chocolate chips. Si Elena naman ay matiyagang ginagabayan ang mga kamay ni Lucas sa paghalo ng batter. Ang bahay na dating malamig at walang buhay ay isa ng tahanan. Isang tahanan na puno ng init, tawanan, at pagmamahal. Pinanood ni Elena ang mag-aama. Ang puso niya ay puno ng isang kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Natagpuan niya ang isang pamilya hindi sa dugo, kundi sa puso. Lumapit si Gabriel sa tabi niya. Pinunasan ang kaunting harina sa kanyang pisngi. "Masaya ako," bulong nito. "Ako rin," sagot ni Elena, nakangiti. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong akma. "Tita Elena, Daddy?" Napalingon sila pareho. Si Lucas ay nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang mahalagang tanong. "Pwede na ba naming tawaging mommy si Tita Elena?" Ang tanong ay nagbitin sa hangin. Mas matamis pa sa amoy ng chocolate cake. Nagkatinginan si Gabriel at Elena.
Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Isang mainit at puno ng pagmamahal ng ngiti lamang ang naging sagot. At iyon ay sapat na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Gabriel at Elena. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa paglalakbay ninyo kasama ang ating mga bida. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat munting tagumpay ni na Gabriel at Elena. Para bang naging anino nila ako, tahimik na nagmamasid, habang hinahanap nila ang daan pabalik sa isa't isa at sa kanilang sarili. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera o material na bagay, kundi sa init ng isang tahanan na binuo ng pagmamahal. Ito ay isang paalala na ang mga sugat ng nakaraan, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng tunay na pag-unawa at pagpapatawad. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa na ang isang pamilya ay hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa mga pusong pinagbigkis ng pagkakataon at pinatibay ng pagmamalasakit. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot mula sa paglalakbay ni na Gabriel at Elena? Hihintayin ko ang inyong mga komento hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat.